Ubos na ho. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Alena, kasabay ng pilit na ngiting ibinigay niya sa lalaking nasa harapan niya ngayon. Pangatlong beses na niyang sinabi iyon, pero tila bingi ang kausap. Ang amoy ng pinaghalong pawis at pabango nito ay nakikipagkumpetensya sa singaw ng mainit na sabaw at bagong saing na kanin sa loob ng kanilang maliit na karinderya. Miss, naman! Hindi mo ba nakikita? May isang sandok pa dyan, giit ng lalaki, itinuturo ang kaldero ng baka kaldereta, ang kanilang pinakasikat na putahe. Napatingin si Alena sa tinuturo nito. Totoo, may natitira pa, ngunit iyon ay para na lamang kay Lola Elia at sa dalawa niyang nakababatang kapatid na sina Miguel at Ana. Iyon na ang magiging hapunan nila mamayang gabi. Isang pamilyar na kirot ang gumapang sa kanyang dibdib, isang halo ng pagod at pagkabalisa na tila hindi na nawawala. Para sa kanila, Alena. Tandaan mo. Ang boses na yon, ang alaala ng kanyang ama, ang laging nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang ngiti nito bago ito pumasok sa trabaho sa huling pagkakataon, ang pangako nitong uwi ng maaga na may dalang pasalubong, lahat ng iyon ay malinaw pa rin sa kanyang isipan, kahit isang dekada na ang lumipas. Ang pangakong iyon ay napako, at pinalitan ng isang mas mabigat na pangako na binitiwan niya sa kanyang sarili, hindi niya pababayaan ang pamilyang iniwan nito. Huminga siya ng malalim. Pasensya na po talaga, sir. Reserve na po kasi yan. Pero mayroon pa po kaming masarap na adobo at sinigang. Nagdadabog na umalis ang lalaki. Narinig pa niya ang bulong nito, dadayain pa ako. Hindi na lang umimik si Alena. Sanay na siya. Sa Quiapo, bawat araw ay isang pakikipaglaban. Ang ingay ng mga busina ng jeep, ang sigawan ng mga tindera, ang alinsangan ng hangin, ito ang mundong kanyang ginagalawan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tala sa panlasa, ang kanilang munting kanlungan, ang tanging bumubuhay sa kanilang pamilya. Hayaan mo na yon, apo, sabi ni Lola Elia mula sa likuran, marahan siyang hinahaplos sa balikat. Ang mga kulubot sa kamay nito ay naglalaman ng mga kwento ng hirap at pagmamahal. May darating ding mas malaking biyaya. Nginisya ni Alena ang kanyang lola, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pagod na siya. Nagsimula ang araw niya bago pa man tumilaok ang manok, na malengke sa Divisoria, nag-ayos ng mga sangkap at nagluto. Ngayon, pasado 2:00 na ng hapon, at ramdam na niya ang pananakit ng kanyang likod at binti. Ngunit kailangan niyang magpatuloy. Kailangan ni Miguel ng bagong sapatos para sa eskwela. Kailangan ni Ana ng mga pambili ng gamot para sa hika nito. Habang nagpupunas siya ng mesa, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang karinderya. Hindi ito jeep, hindi rin taxi. Isa itong kotseng mukhang nagkakahalaga ng higit pa sa kabuuang kinikita nila sa isang taon. Tumigil ang ilang mga naglalakad, napatingin sa sasakyang tila hindi nababagay sa magulo at maalikabok na kalsada ng Quiapo. Bumukas ang pinto sa passenger side at isang lalaking nakabarong ang lumabas. Makintab ang sapatos nito, plansado ang damit, at baka sa mukha nito ang isang uri ng pag-aalala na hindi karaniwan. Naglakad ito papalapit sa karinderya, iniiwasan ang mga basang bahagi ng semento. Good afternoon, ma'am, bati nito kay Alena, ang boses ay formal at bahagyang nanginginig. Good afternoon po, sir. Anong sa inyo? Magalang na tanong ni Alena, pinipilit itago ang kanyang pagtataka. Tumingin ang lalaki sa mga nakahilerang ulam, ngunit ang mga mata nito ay direktang tumuon sa kaldero ng kaldereta. Iyan. Yan ba ang inyong beef kaldereta? Opo, sir. Pero paumanhin po, ubos na po. Bibilhin ko lahat ng natira, putol nito sa kanya, ang boses ay may halong desperasyon. Lahat. Kahit yung konting natitira sa kaldero. Pakibalot na, please. Nagkatinginan sina Alena at ang kanyang lola. Isang tingin na puno ng tanong. Sino ang taong ito at bakit tila katapusan na ng mundo kung hindi siya makakakuha ng kanilang kaldereta? Pero, sir, para po sana sa hapunan namin yon, mahinang sabi ni Alena. Dinumukot ng lalaki ang kanyang wallet at naglabas ng 3 asul na 1,000 piso. Inilapag niya ito sa mesa. Sapat na ba ito? Please, ma'am. Kailangan lang. Importante. Napalunok si Alena. 3,000 piso. Iyon ay halos kita na nila sa 2 araw. Ang halagang iyon ay makakabili ng bagong sapatos ni Miguel, ng gamot ni Ana, at may sobra pa para sa pagkain nila sa loob ng 1 linggo.
Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan, napalitan ng isang munting kislap ng pag-asa. Tumango siya. Side po, sir. Maingat niyang isinalin ang natitirang kaldereta sa isang malinis na lalagyan. Habang ginagawa niya yon, napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay ng lalaki. Tila ba ang daladala niyang kaldereta ay hindi lamang pagkain, kundi isang misyon na nakasalalay sa kanyang buhay. Salamat. Maraming salamat, sabi ng lalaki, kinuha ang supot na may lamang pagkain na parang ito'y isang hiyas. Nagmamadali itong bumalik sa kotse at mabilis itong humarurot palayo, nag-iwan ng alikabok at mga nagtatakang tingin mula sa mga tao sa paligid. Sino kaya yon, apo? Tanong ni Lola Elia, ang mga mata ay nakatingin sa 3,000 pisong papel. Parang galing sa gobyerno. May plaka ng gobyerno ang sasakyan. Nagkibit-balikat lang si Alena, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Para kanino kaya ang kaldereta na yon? Sino ang taong handang magbayad ng ganoon kalaki para sa isang putaheng niluto lamang sa isang maliit na karinderya sa Quiapo? Ipinagpatuloy nila ang kanilang gawain hanggang sa pagsapit ng hapon. Nagligpit na sila ng mga gamit, naghahanda ng isara ang kanilang pwesto. Ang pagod na kanina pa nararamdaman ni Alena ay bumalik, mas matindi pa. Habang pinupunasan niya ang huling mesa, narinig niya ang pamilyar na tunog ng isang makina. Ang parehong itim na kotse. Huminto itong muli sa tapat ng kanilang karinderya. Sa pagkakataong ito, mas kinabahan si Alena. May mali ba sa pagkain? Ibabalik ba nila ito? Bumaba ang parehong lalaki, ngunit ngayon, ang mukha nito ay mas seryoso, mas formal. Naglakad ito papalapit sa kanya, bawat hakbang ay may bigat at otoridad. Tumigil ito sa kanyang harapan. Ang ingay ng Quiapo ay tila biglang humina sa kanyang pandinig. Nakatitig lamang si Alena, hawak pa rin ang basahan, naghihintay sa anumang sasabihin nito. Ma'am Alena Reyes in. Ang pagbanggit nito sa kanyang buong pangalan ay nagpadala ng kaba sa kanyang sistema. Paano nito nalaman? Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata, ang boses ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Pinapatawag ka ng presidente sa Malacanang. Nabitiwan ni Alena ang basahang hawak niya. Ang mundo niya ay tila umikot. Ang mga busina ng jeep, ang sigawan, ang lahat ng pamilyar na ingay ng kanyang mundo ay biglang nawala, napalitan ng malakas na pagkabog ng kanyang sariling dibdib. Ang presidente. Sa Malacanang. Bakit? May 3 langaw na naglalaro sa ibabaw ng mahabang lamisang gawa sa Nara. 1, 2, 3. Sinusundan sila ng tingin ni Alejandro Alex del Fuego, ang Pangulo ng Pilipinas. Mas interesante pa ang paglipad-lipad ng mga ito kaysa sa PowerPoint presentation tungkol sa pambansang budget na ipinapakita sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang barong Tagalog, ang pagkakasakal ng kwelyo nito sa kanyang leg. Pagod na siya. President, sa inyong opinyon, sapat na po ba ang alokasyon para sa agrikultura? Tanong ng isang matandang senador na may makapal na salamin. Bumalik sa realidad si Alex. Pinilit niyang mag-isip ng matino at propesyonal na sagot, isang bagay na matagal na niyang ginagawa na parang paghinga. Ang inisyal na proposal ay isang magandang simula, Senator. Ngunit kailangan nating tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa mga magsasaka at hindi sa bulsa ng mga opisyal. I want a more detailed breakdown of the implementation plan. Isang serye ng sabay-sabay na pagtango ang isinagot sa kanya ng mga nasa silid. Mga taong sanay na sanay sumang-ayon. Mga taong may sariling agenda sa likod ng kanilang mga pilit na ngiti. Ang politika, para sa kanya, ay isang malaking teatro. At siya ang bida, gustuhin man niya o hindi. Nang sa wakas ay natapos ang pulong, naramdaman ni Alex ang paggaan ng hangin sa silid. Isa-isang nagpaalam ang mga miyembro ng gabinete at mga senador, bawat isa ay may kasamang papuri na tunog lata sa kanyang pandinig. Naiwan siyang kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang aide, si Ricardo. Lunch is ready, sir. Ang special request niyo mula sa in-house chef, French cuisine po, anunsyo ni Ricardo. Kumunot ang noo ni Alex. French cuisine. Foie gras, escargot, mga pagkaing hindi niya maintindihan ang lasa at lalong hindi niya gustong kainin ngayon. Ang gusto niya lang ay makatakas. Makatakas sa bigat ng pagiging presidente, kahit sa loob lamang ng ilang sandali. Cancel it, Rick. Wala akong gana, matamlay niyang sabi, habang minamasahe ang kanyang sentido.
Pero, sir, ilang araw na po kayong hindi kumakain ng maayos, nag-aalalang sabi ni Ricardo. Baka po manghina kayo. Biglang naalala ni Alex ang usapan nila kaninang umaga. Sa gitna ng kanyang pagkabagot, nabanggit ni Ricardo ang tungkol sa isang maliit na karinderya sa Quiapo na may pinakamasarap daw na kaldereta sa buong Maynila. Isang desperadong utos ang binitiwan niya kanina, na halos nakalimutan na niya dahil sa sunod-sunod na pulong. Yung pinabili ko sa'yo nakuha mo ba? Tanong ni Alex, isang bahid ng interes ang pumalit sa kanyang pagkainit. Agad na lumiwanag ang mukha ni Ricardo. Opo, sir. Sandali lang po. Mabilis na lumabas si Ricardo at bumalik na may dalang isang simpleng plastic container. Itinabi nito ang mga mamahaling kubyertos na pilak at porselanang plato, at maingat na inilapag ang lalagyan sa gitna ng lamesa. Ang itsura nito, isang ordinaryong lalagyan ng pagkain, ay tila isang insulto sa karangyaan ng Malacanang. Ngunit para kay Alex, iyon ang pinakamagandang bagay na nakita niya buong araw. Pagbukas ni Ricardo ng takip, isang mabangong amoy ang kumalat sa hangin. Hindi ito ang sopistikadong amoy ng truffle oil o herbs de Provence. Ito ay ang amoy ng bahay. Amoy ng pamilyar, ng simple, ng totoo. Kumuha siya ng kutsara at tinikman ito. Sa unang subo, napapikit si Alex. Ang lambot ng baka na tila natutunaw sa kanyang bibig. Ang sasang perpekto ang lapot, may tamis ng kamatis, anghang ng sili, at alat na saktong-sakto sa panlasa. Bawat sangkap ay tila magkakakilala, nagsasayawan sa loob ng kanyang bibig. May isang pamilyar na lasa sa dulo, isang bagay na hindi niya matukoy, isang sekretong sangkap na nagpa-espesyal dito. Ang lasang ito ay nagbalik sa kanyang kabataan. Naalala niya ang kanyang yumaong ina, ang pagluluto nito sa kanilang maliit na kusina sa probinsya bago pa man pumasok sa politika ang kanilang pamilya. Mga panahong simple lang ang buhay, mga panahong ang kaligayahan ay kasing simple ng isang masarap na ulam na pinagsasaluhan. Rick, bulong ni Alex, hindi pa rin iminumulat ang mga mata. Saan mo to nabili? Sa isang karinderya po sa Quiapo, sir. Tala sa Panlasa po ang pangalan. Nagpatuloy sa pagkain si Alex, hindi na niya namalayan na halos kalahati na ng laman ng lalagyan ang nauubos niya. Ito ang unang beses sa loob ng maraming buwan na nakaramdam siya ng ganitong klaseng gana. Sa gitna ng lahat ng pagkukunwari sa kanyang paligid, ang kalderetang ito ang pinakatotoong bagay na naranasan niya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sa screen, lumabas ang pangalang nagpabigat muli sa kanyang pakiramdam, Isabel Velez de Villa. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello. Darling. How was your day? Ang boses ni Isabel ay matamis, ngunit para kay Alex, ito'y kasing tunog ng isang sintensya. I saw the news. You handled the budget hearing very well. As expected from your future husband. Napangiwi si Alex sa huling mga salita. Yung future husband. Isang kasunduan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang pamilya. Hindi isang pagsasama ng dalawang pusong nagmamahalan. Si Isabel ay perpekto sa papel, maganda, matalino, galing sa maimpluwensyang pamilya. Ngunit ang kanyang pagkatao ay kasing artipisyal ng mga pagkaing inihahain sa palasyo. Thanks, Isabel. I am a bit busy, sagot niya, umaasang mabilis na matatapos ang usapan. Oh, of course. I'm just calling to remind you about the charity ball this Saturday. I already confirmed our attendance. I'll be wearing a Michael Cinco gown. You should wear a matching tie, okay? I'll have Inway assistant send one over. We need to look like the perfect couple. Hindi na nakasagot si Alex. Ang perpektong mag-asawa. Isang imahe. Isang kasinungalingan. Pagkatapos ng tawag, nawala muli ang kanyang gana. Tinitigan niya ang natitirang kaldereta. Iyon ang gusto niya. Iyon ang kailangan niya. Hindi ang mga Michael Cinco gown o ang mga charity ball. Ang simple. Ang totoo. Isang ideya, isang desisyon na tila galing sa kabaliwan, ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong alam niyang pagtatawanan ng kanyang mga tagapayo. Ngunit sa puntong iyon, wala na siyang pakialam. Rick, tawag niya sa kanyang aide, ang boses ay puno ng bagong determinasyon. Yes, sir. Yung nagluto nito. Alamin mo ang pangalan niya. Gusto ko siyang makausap. Po. Ang kusinera po, sir, gulat na tanong ni Ricardo.
Hindi lang yon, sabi ni Alex, tumayo siya at tiningnan ang tanawin ng Pasig River mula sa bintana ng kanyang opisina. Dalhin mo siya dito. I hire mo siya. Gusto kong siya ang maging personal na tagaputo ko dito sa Malacanang. Natigilan si Ricardo. Pero, Mr. President, ang protocol po ang security clearance, paano po kung gawan mo ng paraan, Rick? I don't care how. Just do it, eh. Ilang oras ang lumipas. Ginugol ni Alex ang oras sa pagpirma ng mga dokumento, ngunit ang isip niya ay nasa pagkain iyon at sa taong nasa likod nito. Maya-maya, kumatok si Ricardo sa pinto. Sir, nandito na po siya. Tumango si Alex. Papasukin mo. Bumukas ang malaking pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang isang babae. Simple lang ang suot nitong damit, isang kupas na shirt at maong na pantalon. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Sa kanyang mga mata, nakita ni Alex ang pinaghalong takot, pagtataka, at pagkamangha habang nililibot ng tingin ang laking ng kanyang opisina. Hindi siya katulad ni Isabel na sanay sa karangyaan. Ang babaeng ito ay totoo. Katulad ng kanyang luto. Tumayo si Alex mula sa kanyang silya, at sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na siya ang presidente. Naramdaman niyang siya si Alex, isang lalaking nakahanap ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Lumapit siya sa babae, na ngayon ay nakayuko, tila takot na salubungin ang kanyang tingin. Ikaw ba si Elena Reyes? Tanong niya, ang boses ay mas mahinahon kaysa sa inaasahan niya. Dahan-dahang tumango ang babae, hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Ngumiti si Alex. Isang totoong ngiti. Tiningnan niya ito, hindi bilang isang pangulo na nag-uutos, kundi bilang isang lalaking may simpleng hiling. Gusto kong matikman ang luto mo, sabi niya, hinintay na mag-angat ito ng tingin. At nang sa wakas ay nagtama ang kanilang mga mata, itinuloy niya. Araw-araw. Ang kusina ng Malacanang ay hindi kusina. Isa itong laboratorio. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Elena habang nakatayo siya sa gitna ng isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila sa Quiapo. Ang sahig ay puting-puti at sobrang kintab, kaya mong makita ang iyong refleksyon. Ang mga pader ay gawa sa hindi kinakalawang na asero, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw na napakaliwanag at walang anumang anino. Walang amoy ng bawang na ginigisa, walang singaw ng sabaw na kumukulo, walang kahit anong bakas na may nagluluto dito. Ang hangin ay malamig at payapa, tulad ng loob ng isang ospital. Napalunok si Elena. Tila biglang lumiit ang kanyang sarili sa harap ng naglalakihang mga kaserola na nakasabit sa pader at ng matalim na tingin ng lalaking ipinakilala sa kanya bilang si Chef Antoine, ang pinuno ng buong kusina. So, you are the girl from Quiapo, sabi ni Chef Antoine, ang salitang Quiapo ay binigkas niya na parang isang maruming bagay. Mayroon siyang maliit na bigote at suot na napakaputing uniforme na tila hindi pa nadadapuan ng kahit isang patak ng mantika. You are Elena. Hindi ito tanong. Isa itong paghatol. Oo po, Chef, mahinang sagot ni Elena, pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Naglakad dito paikot sa kanya, sinusuri siya mula ulo hanggang paa. The president has peculiar tastes. He wants you to cook for him. Personally. Muli, isang tawa na walang tunog ang lumabas sa kanyang mga labi. Very well. Your station will be over there. Itinuro niya ang pinakasulok na bahagi ng kusina, isang maliit na mesang malayo sa gitna kung saan nagtatrabaho ang iba pang mga chef. Do not touch anything else. Do not interfere with Ella Kitchen's operations. You cook what he wants and you stay out of our way. Understood? Understood po, Chef, halos pabulong na sabi ni Elena. Ang unang araw niya ay isang mahabang pagpapahirap. Naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya, ang mga bulungang tumitigil kapag napapalingon siya. Sinubukan niyang magluto ng kaldereta, ang mismong putaheng nagdala sa kanya rito. Ngunit ang mga sangkap ay iba. Ang karne ay galing pa raw sa ibang bansa. Ang mga gulay ay perpekto ang korte at walang bahid ng lupa. Ang kalan ay high-tech at nakakalito. Ang resulta ay isang kaldereta na may lasa, ngunit walang kaluluwa. Tila ba ang hiwaga ng kanyang pagluluto ay naiwan niya sa maingay at magulong kalsada ng Quiapo. Gabi na nang matapos siya. Ang ibang mga staff ay nagsiuwian na. Tahimik na niyang nililinis ang kanyang munting pwesto, ang puso ay puno ng pagdududa. Para saan ba ito?
Hindi ako nababagay dito. Gusto na niyang umuwi, yakapin ang kanyang lola at mga kapatid. Gutom na ako. Halos mapatalon si Alena sa gulat. Paglingon niya, nakatayo sa may pintuan ng kusina ang Pangulo. Wala na itong suot na barong, kundi isang simpleng puting shirt at gray na sweatpants. Ang buhok niya ay bahagyang magulo, at sa kanyang mga mata, nakita ni Alena ang isang pagod na hindi kayang itago ng kapangyarihan. Elmer, President, nauutal niyang sabi, agad na nagpunas ng kamay sa kanyang apron. Pasensya na po. Akala ko po ay umuwi na ang lahat. Umiti si Alex, isang ngiting pagod pero totoo. Hindi ako makatulog. At narinig ko mula kay Ricardo na nandito ka pa. May natira pa bang pagkain? Tumingin si Alena sa kalderetang niluto niya. Nahihiya siya. Hindi ito kasing sarap ng orihinal. Meron po, sir, pero hindi po yata. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Kumuha si Alex ng plato at kutsara, lumapit sa kanya, at siya na mismo ang sumandok ng pagkain. Umupo siya sa isang simpleng bangko sa loob ng kusina, isang imaheng napakalayo sa nakita ni Alena sa telebisyon. Tahimik lang siyang kumain. At sa bawat subo, tila unti-unting nawawala ang bigat sa kanyang mga balikat. Masarap, sabi ni Alex pagkatapos ng ilang sandali. Pero iba to sa una kong natikman. Napayuko si Alena. Pasensya na po, sir. Iba po kasi ang mga gamit dito. Hindi, putol ni Alex. Tumingin ito sa kanya. Hindi yon. Alam mo kung anong kulang. Tinitigan siya nito ng diretsyo sa mata. Kulang ng kwento. Naguluhan si Alena. Kwento po. Yung unang kaldereta, parang may kwento ng Quiapo. May ingay ng jeep, may sigaw ng mga tindera. May puso. Ito masarap pero tahimik. Parang Malacanang. Sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa palasyo, naramdaman ni Alena na may isang taong nakaintindi sa kanya. At doon nagsimula ang kanilang mga lihim na gabi. Halos gabi-gabi, kapag ang palasyo ay natutulog na, bababa si Alex sa kusina. Hindi na para kumain ng kaldereta, kundi para makipagkwentuhan. Upo sila sa maliit na mesa, at mag-uusap tungkol sa mga bagay na simple. Ikinuwento ni Alena ang tungkol sa pag-aalaga sa kanya ni Lola Elia, sa pangarap ni Miguel na maging engineer, at sa pagkahilig ni Ana sa pagguhit. Ikinuwento naman ni Alex ang bigat ng kanyang posisyon. Hindi bilang isang pangulo na nagrereklamo, kundi bilang isang taong nangungulila sa normal na buhay. Na-miss na raw niyang maglakad sa kalye nang hindi pinagkakaguluhan o kumain ng fishball sa kanto. Sa mga sandaling yon, hindi siya si Presidente Alejandro del Fuego. Siya lang si Alex. At si Alena, sa mga sandaling yon, ay hindi ang hamak na tagaluto. Siya si Alena, ang tanging taong nakakakita sa totoong pagkatao ni Alex. Isang gabi, habang nagtatawanan sila dahil sa kwento ni Alena tungkol sa isang lasing na nahulog sa estero, biglang tumahimik si Alex. Tinitigan niya si Alena, ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita noon. Alam mo, Alena, mahina niyang sabi. Ikaw ang pahinga ko. Naramdaman ni Alena ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang puso niya ay kumabog ng napakabilis. Kilig. Isang salitang matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang kanilang munting mundo ay biglang nagambala kinabukasan. Habang naghahanda si Alena ng tanghalian, isang malamig na presensya ang pumasok sa kusina. Si Isabel Velez de Villa, suot ang isang mamahaling damit at napapalibutan ng kanyang mga alalay. Ang kanyang matamis na pabango ay tila lason sa hangin. Naglakad ito na parang pag-aari niya ang lugar. Huminto ito sa harap ni Chef Antoine, ngunit ang mga mata ay nakatuon kay Alena. Chef, I trust everything is in order for the state dinner tonight, tanong ni Isabel, ang boses ay matamis ngunit may talim. Yes, Ma'am Isabel. Everything is perfect, sagot ni Chef Antoine na may kasamang pagyuko. Pagkatapos ay dahan-dahang lumingon si Isabel kay Alena. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghamak. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. And you must be the new cook, sabi niya, binibigyan diin ang huling salita. The one with the special caldereta. Naramdaman ni Alena na nanuyo ang kanyang lalamunan. Tumango na lang siya. Lumapit si Isabel, ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat kahinaan ni Alena. Just a piece of advice, bulong nito, sapat lang para marinig nilang dalawa. Know your place.
Cooks belong in the kitchen. They don't get any ideas. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo na parang walang nangyari. Naiwan si Alena na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang halo ng galit at kahihiyan. Kinagabihan, muling bumaba si Alex sa kusina. Nakita niya agad ang lungkot sa mga mata ni Alena. May problema ba? Tanong niya. Umiling lang si Alena. Ayaw na niyang maging pabigat pa. Ngunit hindi nagpatinag si Alex. Lumapit siya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Alena, sabihin mo sa akin. Sa huli, ikinuwento niya ang pagdating ni Isabel. Hindi niya tiningnan si Alex habang nagsasalita, nakatuon lang ang tingin sa kanyang mga kamay na nasa ibabaw ng mesa. Nang matapos siya, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Inaasahan ni Alena na magagalit si Alex o marahil ay sasabihin na hayaan na lang. Ngunit sa halip, naramdaman niya ang isang mainit na palad na dahan-dahang dumampi sa kanyang kamay. Marahan na hinawakan ni Alex ang kamay niya. Napatingala si Alena, ang puso ay bumibilis ang tibok. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay tila nagpadala ng kuryente sa buong katawan niya. Tinitigan siya ni Alex, ang mga mata ay nagsasabing, nandito ako. Isang ngiti ang nagsisimulang mabuo sa labi ni Alena, isang ngiti ng pag-asa. Ngunit bigla, isang tunog ang bumasag sa kanilang sandali. Click! Clack! Click! Clack! Ang tunog ng mamahaling takong napapalapit sa sahig na marmol sa labas ng kusina. Isang tunog na alam nilang pareho. Agad na binawi ni Alex ang kanyang kamay na parang napaso. Ang init ay napalitan ng lamig. Ang ngiti sa mukha ni Alena ay naglaho, napalitan ng purong takot. Nagkatinginan sila, ang mga mata ay parehong nanlalaki sa sindak. Papalapit ng papalapit ang mga yabag. Gulat. Pagkatapos takot. Iyon ang dalawang emosyong nakita ni Alex sa mga mata ni Alena nang marinig nila ang papalapit na mga yabag. Sa isang iglap, ang init ng palad nito sa kanyang kamay ay naging alaala na lang. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na parabang apoy ang nahawakan niya, at isang pamilyar na bigat ang muling dumagan sa kanyang dibdib, ang bigat ng pagiging presidente, ang bigat ng mga ekspektasyon, ang bigat ng pangalang Del Fuego. Magtago ka, pabulong niyang utos, itinulak si Alena patungo sa madilim na pantry. Sumunod si Alena nang walang tanong. Bago pa man sumara ang pinto ng pantry, nakita pa ni Alex ang bakas ng sakit sa mukha nito. Isang kirot na siya mismo ang may gawa. Sakto sa pagsara ng pinto, pumasok si Isabel sa kusina, ang peking iti ay nakapaskil na sa kanyang mukha. Darling, I was looking for you. Sabi ng guard, nakita ka raw niyang papunta dito, malambing niyang sabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila scanner na nililibot ang buong paligid, naghahanap ng kahit anong mali. Nagluluto ka ba? Hindi. Umiinom lang ng tubig, mabilis na sagot ni Alex, kumuha ng baso at nagsalin mula sa gripo. Pinilit niyang maging kalmado ang kanyang mga kamay. Hindi ako makatulog. Lumapit si Isabelle at niyakap siya mula sa likuran, ipinulupot ang mga braso sa kanyang baywang. Naramdaman ni Alex ang paninigas ng kanyang katawan. Ang yakap nito ay hindi nagbibigay ng ginhawa, ito ay isang pag-aari, isang pag-angkin. You work too hard. Halika na, bumalik na tayo sa taas. I can help you relax. Ang huling mga salita ay ibinulong nito sa kanyang tainga, may kasamang pang-akit na nagbigay sa kanya ng pangingilabot. Mauna ka na. Susunod ako, sabi niya, dahan-dahang tinatanggal ang pagkakayakap nito. Isang bahid ng pagkadismaya ang gumuhit sa mukha ni Isabelle, ngunit mabilis din itong napalitan ng matamis na ngiti. Okay, darling. Don't take too long. Hinalikan siya nito sa pisngi bago tumalikod at lumabas ng kusina, ang tunog ng takong nito ay unti-unting humina. Naghintay pa si Alex ng ilang sandali bago niya binuksan ang pinto ng pantry. Nakita niya si Alena na nakasandal sa pader, ang mga mata ay nakatingin sa sahig. Ang liwanag na kanina'y nakita niya sa mukha nito ay ganap nang nawala. Pasensya na, sabi ni Alex. Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Ang mga salitang inatakot ako ni o ayokong magulo ang lahat ay nanatili sa kanyang lalamunan. Hindi umimik si Alena. Tumango lang ito at naglakad palabas ng kusina, iniwan siyang mag-isa kasama ang katahimikan at ang sarili niyang konsensya. Kinabukasan, sinubukan ni Alex na iwasan ang bigat ng nangyari. Ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa isang pulong kasama ang ama ni Isabel, si Senator Velez de Villa.
Isang makapangyarihang tao na may ngiting tila hindi umaabot sa kanyang mga mata. Enner. President, ang alyansa ng ating mga pamilya ay napakahalaga para sa katatagan ng administrasyon, sabi ng senador habang umiinom ng mamahaling kape. Isabel is very excited for the wedding. We should set the date soon. It will send a strong message of unity to the public. Alyansa. Katatagan. Mensahe. Walang kahit isang salita tungkol sa pag-ibig o kaligayahan. Pakiramdam ni Alex ay isa siyang piyesa sa isang chessboard, at ang kasal nila ni Isabel ang huling galaw para masigurado ang tagumpay. Pag-uusapan namin, Senator, formal niyang sagot. Pagkatapos ng pulong, pakiramdam niya ay mas lalo siyang nasasakal. Kailangan niyang makita si Alena. Kailangan niya ang totoong mundo, hindi ang peking mundong ito. Hinanap niya ito sa kusina, ngunit wala ito. Nakita niya ito sa hardin ng palasyo, sa isang sulok na madalas walang pumupunta, habang dinidiligan ang mga halaman. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa mukha nito, nagbibigay dito ng isang simpleng ganda. Lumapit siya. Alena. Nagulat ito nang makita siya. May pag-aalinlangan sa mga mata nito. President. Alex na lang. Kapag tayong dalawa lang, Alex na lang, pakiusap niya. Hindi ito sumagot. Tungkol kagabi, panimula niya. Natakot ako, Alena. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa'yo. Magugulo ang buhay mo kapag nalaman nila. Sa wakas, tiningnan siya nito. Buhay ko ang alyansa ninyo, sir. Alex? Ang tanong ay tumama sa kanya na parang sampal. Diretso. Totoo. Walang pagkukunwari. Ito ang dahilan kung bakit siya nahuhulog dito. Hindi siya nakasagot. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na idinidikta ng kanyang puso, hindi ng kanyang isip. Hinawakan niya ang kamay nito at hinila siya patungo sa isang mas liblib na bahagi ng hardin, sa likod ng malalaking halaman ng gumamela. Alex, anong il? Hindi na niya ito pinatapos. Ikinulong niya ang mukha nito sa kanyang mga palad. Ang balat nito ay malambot. Ang mga mata nito ay puno ng gulat. At pagkatapos, dahan-dahan, hinalikan niya ito. Ang unang halik nila ay hindi agresibo. Ito ay malambot, nag-aalangan, isang tanong na pareho nilang hinahanap ang sagot. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng mga labi nito bago ito dahan-dahang tumugon. Sa sandaling iyon, nawala ang Malacanang. Nawala si Isabel. Nawala ang pagiging presidente. Tanging si Alex at si Alena lang ang naroroon sa kanilang munting paraiso. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Nakita niya ang pamumula ng mga pisngi ni Alena, ang kislap sa mga mata nito. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alex ang tunay na pag-asa. Ngunit ang kanilang paraiso ay panandalian lamang. Kinabukasan, may isang maliit na salo-salo sa palasyo para sa mga bumibisitang diplomat. At naroon si Isabel, kumikilos na parang siya na ang First Lady. Habang naghahain ng pagkain ang mga staff, sinadya ni Isabel na kausapin ang isang dayuhang bisita malapit sa pwesto ni Alena. Oh, this girl, sabi ni Isabel, sapat na malakas para marinig ng lahat. She's the one who was telling you about. The street cook that Alex took pity on, it's a nice little charity project for him, don't you think? Nakita ni Alex ang pamumutla ng mukha ni Alena. Nakita niya ang kahihiyan sa mga mata nito. Lahat ng tao ay napatingin sa kanila. Ang gusto niyang gawin ay sigawan si Isabel, ipagtanggol si Alena. Ngunit natigilan siya. Ang ama ni Isabel ay nakatingin sa kanya mula sa kabilang dulo ng silid, isang matalim na tingin na nagpapaalala sa kanya ng alyansa. Ang nagawa lang niya ay lumapit at bumulong, Isabel, that's enough. Isang mahinang saway na walang bigat. Pagkatapos ay ngumiti siya sa mga bisita na parang walang nangyari. Please, everyone, enjoy the food. Nang lumingon siya, nakita niyang mabilis na naglakad si Alena pabalik sa kusina, ang mga balikat nito ay nanginginig. Sinundan niya ito ng tingin, puno ng pagsisisi. Gabi na nang hanapin niya ito. Natagpuan niya ito sa parehong sulok ng hardin, umiiyak ng tahimik. Gumuho ang mundo niya nang makita ang mga luha nito. Alena ni. Umiling ito, pinupunasan ang kanyang mga luha. Okay lang po, Mr. President. Sanay na po ako. Alam ko naman po kung saan ako lulugar. Ang bawat salita ay parang karayom sa kanyang puso.
Ang pagtawag nito sa kanya ng UMR President ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Pinatay niya ang kislap sa mga mata nito. Siya ang may kasalanan. Gusto niyang yakapin ito, ngunit alam niyang wala siyang karapatan. Ang nagawa lang niya ay tumayo roon, ilang talampakan ang layo, habang pinapanood itong masaktan. Samantala, sa isang marangyang opisina sa Makati, si Isabel ay nakaupo sa kanyang leader na silya, kausap ang kanyang pribadong investigador sa telepono. Nalaman mo na ba? Tanong niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Yes, ma'am, sagot ng boses sa kabilang linya. May record po. Nalaman ko ang pangalan ng tatay ni Alena Reyes. Siya si Benigno Reyes, isang journalist. Namatay po siya sa kulungan 10 taon na ang nakakaraan. Isang ngiti, isang tunay at masamang ngiti, ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Interesting. Anong kaso? Nag-alangan ang investigador. Maamang kaso po ay may kinalaman sa isang expose na isinulat niya noon. Tungkol po sa isang malaking corruption scandal na may kinalaman kay Senator Velez de Villa. Ang ngiti ni Isabel ay lalong lumawak. Hawak na niya ang baraha. Isang barahang hindi lang sisira kay Alena, kundi isang barahang magtitiyak na si Alex ay mananatili sa kanyang palad. Habang buhay. Good, bulong niya. Very good. Ang eskandalo ay sumabog na parang isang bulkan, walang babala at walang awa. Nagsimula ito sa isang litrato. Isang malabong kuhang larawan nila ni Alex sa hardin, ang mga mukha ay magkalapit, ang sikat ng araw ay tila yumayakap sa kanila. Lumabas ito sa isang sikat na tabloid na may headline na sumisigaw, Dani Sikretong Pag-ibig ng Pangulo, isang hamak inay tagaluto, kinulam Denvi Puso na ina fuego. Sa loob ng ilang oras, ang litrato ay nasa lahat ng dako, sa telebisyon, sa internet, sa mga cellphone ng bawat staff sa Malacanang. Naramdaman ni Alena ang pagbabago ng hangin sa paligid niya. Ang mga bulungan ay naging hayagang tsismisan. Ang mga tingin ay naging mapanghusga. Ang kusina na dati malamig lang ay naging napakainit, tila ba ang bawat sulok nito ay naglalaman ng mga matang nakamasid sa kanya. Alena, pinapatawag ka sa opisina ni Sir Ricardo, sabi ng isang guard, iniiwasan ang kanyang mga mata. Nanginginig ang mga tuhod ni Alena habang naglalakad sa pasilyo ng palasyo. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Ang kwento ay mabilis na kumalat. Ang iba ay kinikilig, tinawag siyang modernong Cinderella. Ang iba ay nagagalit, tinawag siyang mang-agaw. Ngunit sa puso ni Alena, isa lang ang nararamdaman niya, takot. Isang napakatinding takot. Pagpasok niya sa opisina ni Ricardo, nakita niya si Alex na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Ang mga balikat nito ay tensyonado. Ang silid ay puno ng mga tagapayo ng Pangulo, lahat ay may mga seryosong mukha. Mr. President, we need to issue, Daniel. Immediately, sabi ng isang matabang lalaki na may salamin. We can say she's a distant relative from the province, na tinutulungan niyo lang. Anything to kill the story. Hindi, mariing sabi ni Alex, hindi pa rin lumilingon. Alex, this is not the time for sentiment, sabi naman ng isa pa. Isabel and her father are furious. This could damage our political alliances. Ang pangalan ni Isabel. Ang salitang alyansa. Naramdaman ni Alena ang paninikip ng kanyang dibdib. Siya ang gulo. Siya ang problema. Biglang may pumasok na isa pang aide, hawak ang isang tablet. Sir, may breaking news. Si Ma'am Isabel Velez de Villa magdaraos ng press conference. Lahat ng tao sa silid ay natigilan. Lumingon si Alex at sa unang pagkakataon, nakita ni Alena ang gulat at pag-aalala sa mukha nito. Agad na binuksan ang malaking telebisyon sa pader. At doon, nakita niya si Isabel. Nakaupo sa harap ng daan-daang kamera, ang mukha ay puno ng hinagpis. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida, ang buhok ay nakalugay. Ang imahe ng isang biktima. Ako po ay humaharap sa inyo ngayon, panimula ni Isabelle, ang boses ay nanginginig at puno ng luha, hindi bilang anak ng isang senador, kundi bilang isang babaeng nagmamahal. Napahawak si Alena sa kanyang dibdib. Ang mga kumakalat na balita ay totoo, pagpapatuloy ni Isabelle, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ang lalaking aking pinakamamahal, ang ating presidente, ay nilinlang. Nilinlang ng isang babaeng may malalim na galit at may maitim na plano. Kumunot ang noo ni Alex. Anong sinasabi niya?
Sa screen, isang malaking litrato ang ipinakita sa likod ni Isabel. Isang lumang litrato. Isang litratong kilalang-kilala ni Alena. Ang litrato ng kanyang ama. Nanlamig ang buong katawan ni Alena. Ang hininga niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang babaeng ito, si Alena Reyes, sabi ni Isabel, ang boses ay biglang naging matatag, puno ng galit na may halong awa. Ang kanyang ama, si Benigno Reyes, ay isang journalist na napatunayang nagkasala sa kasong libel at paninira laban sa aking ama, si Senator Velez de Villa, 10 taon na ang nakalipas. Namatay siya sa kulungan dala ang galit sa aming pamilya. Hindi totoo. Kasinungalingan. Gustong isigaw ni Alena pero walang boses na lumalabas. Ang kanyang ama ay biktima, hindi kriminal. Sa simula, hindi kami makapaniwala, pagpapatuloy ni Isabel, tila siya ang bida sa isang teleserye. Paano nagawang ng isang simpleng tagaluto na makapasok sa Malacanang? Paano niya nakuha ang tiwala ng presidente? Pero nakakuha kami ng ebidensya. Isang dokumento ang ipinakita sa screen. Isang peking bank statement na nagpapakitang may malaking halagang idineposito sa account ni Alena mula sa isang kilalang kritiko ng administrasyon. Pagkatapos, isang peking email exchange sa pagitan niya at ng isang peking kamag-anak kung saan nakasulat ang iplano niya para sirain si Alex at ang pamilya Velez de Villa. Ang mundo ni Alena ay gumuho. Ang kwento ay nabaliktad sa isang iglap. Ang Cinderella ay naging isang kontrabida. Ang kwento ng pag-ibig ay naging isang kwento ng paghihiganti. Hindi na siya ang babaeng kinahuhumalingan ng presidente, siya na ngayon ang babaeng nagplano ng lahat, isang ahas na may dalang lason. Alena is not the victim. She is a mastermind, deklara ni Isabel. At ako, bilang babaeng tunay na nagmamahal kay Alex, ay hindi papayag na masira siya at ang ating bansa dahil sa isang makasariling paghihiganti. Pinatay ang telebisyon. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nakakabingi. Lahat ng mga mata ay nakatuon na ngayon kay Alena, hindi na may pagtataka, kundi may halong galit at pagkasuklam. Kaya pala, bulong ng isa sa mga tagapayo. It all makes sense now. Alex, you have to denounce her. Publicly, sabi ng isa pa. Sabihin mong ginamit ka niya. Ito lang ang paraan para makabangon ka mula dito. Tumingin si Alena kay Alex, naghahanap ng anumang bakas ng pagtitiwala, ng pananampalataya. Ngunit ang nakita niya ay isang mukhang naguguluhan, isang mukhang puno ng pagdududa. Ang mga ebidensya, kahit peke, ay napakakumbinsi. Ang kwento ni Isabel, kahit kasinungalingan, ay perpektong tinahi. Lumapit si Alex sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila tumatagal ng 1 taon. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay hindi na naglalaman ng init at pagmamahal na nakita niya sa hardin. Ang mga ito ngayon ay puno ng sakit at kalituhan. Ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay tila isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso, pira-pirasong winawasak ang lahat ng natitira sa kanya. Alena, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang boses nito ay mahina, halos basag. Ginamit mo lang ba ako? Ginamit mo lang ba ako? Ang tanong ni Alex ay umalingaw sa loob ng silid, ngunit para kay Alena, ito ay isang bombang sumabog sa gitna ng kanyang kaluluwa. Ang bawat salita ay isang matulis na piraso ng bubog na tumatarok sa kanyang puso, sa kanyang pagkatao, sa lahat ng pinaniwalaan niya. Tinitigan niya ang mga mata ni Alex, ang mga matang minsan ay tiningnan siya ng may paghanga, ang mga matang naging pahinga niya sa gitna ng magulong mundo. Ngayon, ang nakikita niya lang ay pagdududa. Isang malamig, nakamamatay na pagdududa. Wala nang natirang lakas si Alena para magpaliwanag. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kasing linaw ng sikat ng araw sa isang taong piniling maniwala sa dilim? Paano niya lalabanan ang isang kasinungalingang perpektong pagkakagawa? Ang mga peking dokumento, ang madamdaming pag-arte ni Isabel, ang bigat ng nakaraan, lahat ay nagsanib puwersa para durugin siya. Hindi siya sumagot. Sa halip, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng pagsuko. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Walang pumigil sa kanya. Ang katahimikan sa kanyang likuran ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o akusasyon. Naglakad siya sa mahahabang pasilyo ng Malacanang, ang mga pader na dati hinahangaan niya ay tila mga rehas na ngayon ng isang kulungan. Ang mga mukha ng mga staff na kanyang nadadaanan ay puno ng panghuhusga at pagkasuklam.
Siya ang kontrabida. Siya ang ahas. Ang babaeng mula sa Quiapo na may maitim na balak. Dumiretso siya sa maliit na kwartong ibinigay sa kanya sa loob ng palasyo. Isang simpleng silid na sa loob ng ilang linggo ay naging saksi sa kanyang mga pangarap at sa kanyang mga lihim na kilig. Ngayon, ito na ang magiging saksi sa kanyang pagdurog. Umupo siya sa gilid ng kama at doon, sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya ng walang tunog, ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Umiyak siya para sa kanyang ama, na muling siniraan kahit matagal nang wala. Umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa kahihiyang idinulot niya sa kanyang pamilya. At umiyak siya para kay Alex. Para sa lalaking nagpakita sa kanya ng pag-asa, at siya ring lalaking bumasag nito. Ang pag-ibig ay hindi para sa mga taong tulad ko. Iyon ang katotohanang sinasampal sa kanya ng paulit-ulit. Ang mundo niya ay sa Quiapo, sa amoy ng usok, sa ingay ng jeep, sa init ng kalan. Ang mundo ni Alex ay dito, sa kinang ng marmol, sa bulungan ng mga politiko, sa lamig ng kapangyarihan. Sinubukan nilang pagtagpuin ang dalawang mundo, at ang resulta ay isang malaking sakuna. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyong kasing sakit ng pag-ibig na nararamdaman niya. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang mawala. Kung ang presensya niya ay nakakasira kay Alex, kung ang pagtingin sa kanya ay nagdudulot dito ng pagdududa, kung gayon ang pagkawala niya ang pinakamalaking pabor na maibibigay niya. Kumuha siya ng isang pirasong papel at isang panulat. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsusulat. Alex, hindi ko na kailangang sagutin ang tanong mo. Ang sagot ay nasa mga mata mo na. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Patawad kung nagdulot ako ng gulo sa buhay mo. Hindi ko iyon ginusto. Ang tanging ginusto ko lang ay magluto para sa'yo, dahil sa pagluluto ko lang nararamdaman na may halaga ako. Pero siguro, kahit doon ay nagkamali rin ako. Sana mahanap mo ang kapayapaan. Ang kapayapaang hindi ko kayang ibigay. Ang kapayapaang kinuha ko mula sa'yo. Umalis ako hindi dahil duwag ako. Umalis ako para protektahan ka. Mula sa akin. Alena. Hindi na niya ito binasa muli. Itinupi niya ang papel at ipinatong sa ibabaw ng unan. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag, inilagay ang ilang damit at ang wallet na may lamang kaunting pera. Wala na siyang ibang kinuha. Ang lahat ng bagay sa loob ng palasyo ay hindi kanya. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod na pagod, ang mga mata ay namumugto, ang kaluluwa ay basag. Sa huling pagkakataon, sinulyapan niya ang bintana na may tanawin ng hardin. Ang hardin kung saan nila pinagsaluhan ang mga kwento. Ang hardin kung saan niya natikman ang una nitong halik. Isang huling, masakit na paalam. Madilim na nang lumabas siya ng palasyo. Ginamit niya ang daanan sa likod, ang daanan para sa mga staff. Walang pumansin sa kanya. Isa na lamang siyang anino, isang multo na naglalakad palayo sa lugar na minsan niyang inakalang langit. Sumakay siya ng jeep pabalik sa Quiapo. Ang pamilyar na ingay at gulo ng kanyang mundo ay sumalubong sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagbigay ng ginhawa. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang naging dayuhan. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niyang gising pa si Lola Elia, naghihintay sa kanya. Isang tingin lang sa kanyang mukha, alam na ng matanda na may nangyaring masama. Niyakap siya nito ng mahigpit at doon, sa bisig ng kanyang lola, muli siyang humagulgol. Wala na, Lola. Tapos na ang lahat, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Samantala, sa Malacanang, si Alex ay nakatulala pa rin sa loob ng kanyang opisina. Umalis na ang kanyang mga tagapayo. Ang tanging kasama niya ay si Ricardo at ang nakakabinging katahimikan. Ginamit mo lang ba ako? Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sarili niyang tanong. Bakit niya yon tinanong? Dahil ba sa mga ebidensya? O dahil sa takot? Takot na baka totoo? Takot na ang naramdaman niyang koneksyon ay isang malaking kasinungalingan lamang. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pumasok si Ricardo, ang mukha ay balisa. Sir! Nasaan siya? Tanong ni Alex, ang boses ay halos hindi marinig. Sir, umalis na po siya. Ibinigay ni Ricardo ang isang nakatuping papel. Ito po ang iniwan niya sa kanyang kwarto. Nanginginig ang mga kamay ni Alex habang binubuksan ang sulat. Binasa niya ang bawat salita, at ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura.
Umalis ako hindi dahil duwag ako. Umalis ako para protektahan ka. Mula sa akin. Doon niya naintindihan. Ang katahimikan ni Alena ay hindi pag-amin ng kasalanan. Ito ay ang tunog ng isang pusong nabasag. At siya, ang presidente ng Pilipinas, ang may hawak ng martilyo. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng opisina, hindi alintana ang mga tawag ni Ricardo. Tumakbo siya na parang hinahabol ng lahat ng demonyo sa mundo. Ang kailangan niya ay makita si Alena, bawiin ang kanyang mga salita, at sabihing naniniwala siya dito. Nagpaharurot siya ng sasakyan patungong Quiapo. Ang karangyaan ng Malacanang ay napalitan ng magulong kalsada. Wala siyang pakialam. Huminto siya sa tapat ng tala sa Panlasa. Sarado na ito. Ang mga ilaw ay patay. Bumaba siya ng kotse at kumatok ng malakas sa nakasaradong pinto. Alena! Alena, please! Mag-usap tayo, sigaw niya. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Ngunit hindi si Alena ang lumabas. Si Lola Elia. Ang mga mata ng matanda ay walang luha, ngunit puno ito ng isang uri ng galit at pagkadismaya na mas masakit tingnan. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Wala na siya rito, Presidente. Ang boses nito ay malamig at matigas. Wala na ang apo ko. Huminga ito ng malalim bago itinuloy ang mga salitang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Alex. Itinaboy mo ang apo ko. Isinara ng matanda ang pinto, iniwan si Alex na nakatayo sa gitna ng kalsada, mag-isa sa ilalim ng madilim na langit ng Quiapo, yakap-yakap ang sakit ng kanyang pagkakamali. Ang salitang itinaboy ay parang isang bala na tumama sa dibdib ni Alex. Pagkasara ng pinto, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kalsada, ang ingay ng Quiapo ay tila isang malayong ugong na lang. Ang bigat sa kanyang puso ay napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Galit. Hindi sa matanda. Hindi kay Alena. Kundi sa sarili niya. Anong nagawa ko? Bumalik siya sa Malacanang na parang isang bagyo. Ang mga gwardiya ay napapatabi sa kanyang daraanan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at determinasyon. Pumasok siya sa kanyang opisina at sa isang iglap ng purong galit, hinagis niya ang isang mamahaling florera sa pader. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw sa tahimik na silid. Sir, sigaw ni Ricardo, gulat na napasok. Iwanan mo ako, mariing sabi ni Alex, hindi lumilingon. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, napasandal siya sa kanyang mesa, hinahabol ang kanyang hininga. Napadako ang tingin niya sa sulat ni Alena na nasa ibabaw pa rin ng mesa. Kinuha niya ito at binasa muli. Umalis ako para protektahan ka. Mula sa akin. Hindi. Nagkakamali si Alena. Kailangan niya itong protektahan. Mula sa lahat. Mula sa mga kasinungalingan. Mula sa kanya. Kinuha niya ang telepono. Ricardo, pumasok ka. At tawagan mo ang hepe ng Presidential Security Group. I want our best investigators. Now. Nang pumasok si Ricardo at ang hepe ng ESE, si Alex ay hindi na ang pangulong nalilito. Siya na ang Commander-in-Chief. Gusto kong halungkatin niyo ang lahat, utos niya, ang boses ay matigas na parang bakal. Ang kaso ni Benigno Reyes, ang ama ni Alena. Gusto kong malaman ang bawat detalye. Hanapin niyo ang mga testigong hindi nagsalita, ang mga pulis na sangkot, ang mga ebidensyang nawala. At gusto kong imbestigahan niyo ang bawat galaw ni Senator Velez de Villa sa nakalipas na 10 taon. I want everything. At wala dapat makaalam nito. Lalo na ang pamilya Velez de Villa. Tumango ang hepe ng ESE. Masusunod po, Mr. President. Gawin niyo ang lahat, dagdag ni Alex, ang mga mata ay nag-apoy. Dahil gagawin ko rin ang lahat para maitama ang pagkakamali ko. Ilang araw nang nagkukulong si Alena sa kanyang kwarto. Ang balita tungkol sa kanya ay nasa lahat pa rin ng telebisyon at diaryo. Ang mapanlinlang na kusinera. Ang eskandalo sa palasyo. Bawat headline ay isang sampal. Bawat komento sa social media ay isang karayom. Isang hapon, pumasok si Lola Elia sa kanyang kwarto, may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Apo, kumain ka na, mahinahon nitong sabi. Umiling si Alena, nakatingin lang sa bintana. Wala po akong gana, Lola. Umupo ang matanda sa tabi niya. Ang tatay mo, noong nabubuhay pa yon, hindi sumusuko. Napadako ang tingin ni Alena sa kanyang lola.
Sinulatan niya ang katotohanan, pagpapatuloy ni Lola Elia, ang mga mata ay nasa malayo, inaalala ang nakaraan. Alam niyang makapangyarihan ang kalaban niya. Alam niyang delikado. Pero hindi siya natakot. Dahil ang katotohanan, apo, ay mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. Pinatay nila ang katawan niya, pero hindi nila napatay ang katotohanang isinulat niya. Huminga ng malalim ang matanda. At ngayon, ikaw naman ang sinisiraan nila. Papayag ka na lang ba? Papayag ka na lang bang magtago sa dilim habang niyurakan nila ang pangalan mo at ang pangalan ng tatay mo? Ang mga salita ng kanyang lola ay tumagos sa puso ni Alena. Nasaktan siya. Nadurog siya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit, may isang bagay na nagising, ang dugo ng kanyang ama. Ang tapang na minana niya. Tumingin siya sa kanyang lola, at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, may kislap na muling lumitaw sa kanyang mga mata. Isang kislap ng determinasyon. Hindi na po ako magtatago, Lola, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa simula ngunit naging buo. Lalaban ako. Kinabukasan, naligo si Alena at nagsuot ng pinakamatinong damit na mayroon siya. Hindi ito mamahalin, ngunit ito ay malinis at desente. Nagpaalam siya sa kanyang lola at sumakay ng bus. Ang destinasyon niya, ang Velez de Villa Tower sa Makati. Ang pugad ng kanyang kalaban. Pagdating niya sa opisina ni Isabel, sinubukan siyang harangin ng sekretarya. Wala siyang appointment, sabi ng babae. Sabihin mo, nandito si Alena Reyes, matatag na sabi ni Alena. At hindi ako alis hanggat hindi niya ako hinaharap. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng opisina ni Isabel. Umiti ito nang makita si Alena. Isang ngiti ng isang mananalo na nakatingin sa kanyang talunang kalaban. Well, look what the cat dragged in, sabi ni Isabel, sumandal sa kanyang napakalaking mesa. Nandito ka para magmakaawa. Sorry, it's too late. Pumasok si Alena, ang bawat hakbang ay may bigat. Hindi ako nandito para magmakaawa. Nandito ako para sabihin sa'yo, sa harap mo, na sinungaling ka. Tumawa si Isabel, isang tawang malamig. Brave words from someone who came from the trash. Alam mo, Alena, may mga tao talagang ipinanganak para manatili sa ibaba. At may mga taong tulad ko na ipinanganak para mamuno. You tried to cross the line. At ito ang napala mo. Ang pinagkaiba natin, Isabel, sabi ni Alena, ang boses ay kalmado ngunit matatag, ay hindi pera o kapangyarihan. Ang pinagkaiba natin ay alam ko kung paano magmahal ng totoo. Minahal ko si Alex dahil sa kung sino siya, hindi sa kung anong meron siya. Ikaw. Mahal mo lang ang posisyon. Mahal mo lang ang kapangyarihan na maibibigay niya sa'yo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Isabel. How dare you? May kapangyarihan ka, pagpapatuloy ni Alena. Kaya mong gumawa ng kasinungalingan. Kaya mong sirain ang buhay ko. Pero may isang bagay na hinding-hindi mo makukuha. Ang puso ni Alex. Dahil ang puso niya hindi nabibili ng pera o ng pekeng luha. Dahil ang totoo, Isabel, ay hindi ka marunong magmahal. Ang alam mo lang ay umangkin. Sir, may nahanap kami. Napatayo si Alex mula sa kanyang silya. Ilang araw na silang walang tulog ng kanyang mga investigador. Ang pader ng kanyang opisina ay puno ng mga litrato, dokumento, at koneksyon. Ano yon? Isang retiradong court clerk, sir. Natakot siyang magsalita noon. Pero ngayon, pumayag na siyang tumestigo. Mayroon daw siyang itinagong kopya ng isang ebidensya mula sa kaso ni Benigno Reyes. Isang ebidensya na pinawala ng piskal noon. Nasaan ang ebidensya? Tanong ni Alex, ang puso ay kumakabog. Hawak na po namin, sir. Ipinakita ng investigador ang isang maliit, luma, at maalikabok na bagay. Isang microcassette tape. Mabilis nila itong isinalang sa isang lumang player. Sa simula, puro static. Pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Benigno Reyes. At isang boses pa. Tatanggapin mo ang perang ito, fiscal, at sisiguraduhin mong mabubulok sa kulungan ang hayop na yan. Walang sinuman ang bumabangga sa pamilya Velez de Villa. Ang boses. Ang boses ng ama ni Isabel. Ang boses ni Senator Velez de Villa. Hawak na nila ang katotohanan. Biglang tumunog ang telepono ni Ricardo. Sir! Si Ma'am Alena po. Nasa Velez de Villa Tower. Kinukumpronta niya si Ma'am Isabel. Isang malamig na takot ang gumapang kay Alex.
Alam niya kung gaano kadesperado si Isabel. Alam niyang kaya nitong gawin ang lahat. Let's go, sigaw niya, dinampot ang microcassette tape. Tapos ka na? Tanong ni Isabel, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit kay Alena, na parang isang ahas na handa ng manuklaw. Alam mo, tama ka. Marunong akong umangkin. At ang sa akin ay sa akin lang. Huminto ito sa harap na harap ni Alena. Dudurugin kita, Alena. Sisirain ko hindi lang ikaw, kundi ang buong pamilya mo. Gagawa ako ng kwento na kahit ang mga daga sa Quiapo ay masusuka sa pangalan mo. Tandaan mo yan. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pareho silang napalingon. Nakatayo roon si Alex, ang dibdib ay umaakyat baba sa pagod at galit, ang mga mata ay nakatuon kay Isabel na parang apoy. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na cassette tape. Tiningnan niya si Isabel, ang mukha ay walang anumang emosyon maliban sa yelo. Game over, Isabel. Ang boses niya ay mahinahon ngunit sapat na para palamigin ang buong silid. Ang buong Pilipinas ay malalaman ang katotohanan. Ang microcassette tape sa kamay ni Alex ay parang isang maliit na bomba na anumang oras ay sasabog. Ang mukha ni Isabel ay biglang namutla, ang kulay ay tila hinigop ng sahig. Ang tapang na kanina'y ipinapakita nito ay naglaho na parang bula, napalitan ng purong, hindi na maitatabong takot. Alex, darling, what is this? Anong pinagsasabi mo? Nauutal na tanong ni Isabel. Sinusubukang umiti ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig. Hindi siya pinansin ni Alex. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Alena. Sa isang tingin, nakita ni Alena ang lahat, ang pagsisisi, ang pag-aalala, ang pagmamahal na akala niya ay nawala na. Lumapit si Alex sa kanya, hindi inaalintana si Isabel. Okay ka lang, mahina niyang tanong, ang boses ay puno ng emosyong matagal niyang hindi narinig. Tumango lang si Alena, hindi maialis ang tingin sa lalaking handang sungin ang lahat para sa kanya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at pagdududa ay naglaho. Kinabukasan, ang buong bansa ay nag-abang. Nagpatawag ng isang pambansang press conference si Presidente Alejandro Del Fuego. Ngunit hindi ito ginanap sa karaniwang press room. Ginanap ito sa mismong reception hall ng Malacanang, ang pinakamarangal na silid sa palasyo, sa ilalim ng naglalakihang mga chandelier. Nakatayo si Alena sa isang tabi, kasama ang kanyang lola Elia at mga kapatid, na personal na ipinasundo ni Alex. Hawak ni Lola Elia ang kanyang kamay, ang init nito ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Pagpasok ni Alex sa silid, tumahimik ang lahat. Ang flash ng mga kamera ay parang mga kidlat. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Sa kanyang tabi, hindi si Isabel ang nakatayo, kundi ang hepe ng pambansang pulisya. Nagsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at puno ng otoridad. Mga kababayan, humaharap ako sa inyo ngayon hindi lang bilang isang pangulo, kundi bilang isang taong nagkamali. Isang bulungan ang kumalat sa mga mamamahayag. Sa nagdaang mga araw, ang ating bansa ay naging saksi sa isang eskandalo na sumubok sa aking pagkatao at sa tiwala ninyo sa akin. Isang kwento ng panlilinlang at paghihiganti ang ipinakalat. At sa isang sandali ng kahinaan, ako mismo ay nagduda. Nagduda ako sa isang taong walang ibang ginawa kundi maging totoo. Tumingin si Alex sa direksyon kung nasaan si Alena. Nagtama ang kanilang mga mata, at sa isang tingin, humingi ito ng tawad, isang tawad na matagal nang ipinagkaloob ng puso ni Alena. Ngunit ang katotohanan ay laging lumalabas, pagpapatuloy ni Alex. At ngayon, oras na para malaman niyo ang buong katotohanan. Ipinakita niya ang lahat. Ang testimonya ng retiradong court clerk. Ang mga dokumentong nagpapatunay na si Senator Velez de Villa ang nasa likod ng pagkakakulong at pagkamatay ni Benigno Reyes. At ang pinakamatibay na ebidensya, ang audio recording. Ipinadinig niya sa buong bansa ang boses ni Senator Velez de Villa na nag-uutos na idiin ang isang inosenteng tao. Ang katahimikan sa silid ay nabasag. Ang eskandalo ay hindi na tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa isang matagal ng inhustisya. Dahil dito, deklara ni Alex, ang Department of Justice ay magsasampa ng kaso laban kay Senator Velez de Villa para sa obstruction of justice at iba pang mga krimen. Si Ina Isabel Velez de Villa ay imbestigahan din para sa pamamahagi ng malisyosong impormasyon at cyber libel. Ang balita ay parang isang lindol na yumanig sa buong bansa. Ngunit hindi pa tapos si Alex.
Nalinis na natin ang pangalan ng isang bayaning journalist na si Benigno Reyes, sabi niya. Ngayon, nais kong linisin ang pangalan ng kanyang anak. Huminga siya ng malalim. Si Alena Reyes ay pumasok sa palasyo dala ang kanyang talento sa pagluluto at isang pusong puno ng kabutihan. Wala siyang ibang ginawa kundi magbigay ng init at katotohanan sa isang mundong malamig at puno ng pagkukunwari. Siya ay hindi isang kontrabida. Siya ang biktima. At ako, sa harap ninyong lahat, ay humihingi ng tawad sa kanya. Napaluha si Alena. Hindi sa sakit kundi sa pasasalamat. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay hindi pa dumarating. Dahan-dahan, bumaba si Alex mula sa entablado. Naglakad siya sa gitna ng mga nagugulat na mamamahayag. Ang mga kamera ay sumusunod sa bawat galaw niya. Naglakad siya papalapit, hanggang sa huminto siya sa harap mismo ni Alena. Ang buong Pilipinas ay nanonood. Hinawakan ni Alex ang mga kamay ni Alena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na niya kailangang itago. Alena Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw na naririnig sa mikroponong nakakabit sa kanya. Nagkamali ako. Nagduda ako. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Pinapangako ko sa iyo, sa harap ng buong bansa, na hinding-hindi na muling mangyayari iyon. Pagkatapos, sa harap ng milyon-milyong Pilipinong nanonood, sa gitna ng pag-flash ng mga kamera, dahan-dahang lumuhod si Alex sa isang tuhod. Napatakip si Alena sa kanyang bibig, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang lola ay napahagulgol sa kanyang tabi. Inilabas ni Alex ang isang maliit na kahon. Pagbukas nito, isang simpleng singsing ang lumitaw, hindi ito magarbo, ngunit ito ay kumikinang ng may pangako. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay, dahil nakita mo na ang lahat ng aking kapintasan, sabi ni Alex, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Pero maipapangako ko sa iyo ang puso ko. Buong buo. Walang duda. Walang pagkukunwari. Maipapangako kong gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pag-ibig mo, sa bawat araw ng buhay ko. Huminga siya ng malalim bago binitawan ang mga salitang magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Alena Reyes, mahal na mahal kita. Will you marry me? Ang buong silid ay sumabog sa sigawan at palakpakan. Ngunit para kay Alena, ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng kanyang puso. Tumingin siya kay Alex, ang lalaking minahal niya, ang lalaking dumurog sa kanya, at ang lalaking muling bumuo sa kanya. Tumango siya, hindi makapagsalita, ang mga luha ng kaligayahan ay walang tigil sa pagpatak. Bulong niya na sinundan ng isang mas malakas na sagot. Alex? Yes? Isinuot ni Alex ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. At sa gitna ng palakpakan at sigawan, sa harap ng buong mundo, hinalikan niya ito, isang halik na nagsasara sa kabanata ng sakit, at nagbubukas sa isang bagong simula. Ang kanilang kasal ay simple ngunit puno ng pagmamahal, dinaluhan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Ang pamilya ni Alena ay naroon, ang mga totoong kaibigan ni Alex ay naroon. Ang tala sa panlasa ay pansamantalang isinara, ngunit ang mga kapitbahay nila sa Quiapo ay nagdiwang na parang sarili nilang kapamilya ang ikinakasal. Makalipas ang ilang taon, si First Lady Alena Reyes del Fuego ay hindi lang asawa ng presidente. Itinatag niya ang Tala ng Pag-asa Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga pamilyang may mababang kita na magsimula ng sarili nilang maliliit na negosyo, katulad ng mga karinderya. Hindi niya kinalimutan kung saan siya nanggaling. Ang kanyang mga kamay, na minsan ay puno ng kalyo sa pagtatrabaho, ay siya na ngayong umaabot at tumutulong sa iba. Isang hapon, habang pinapanood niya ang paglubog ng araw mula sa bintana ng Malacanang, kasama ang kanyang 3 malulusob na anak na lalaki na naglalaro sa hardin, naramdaman niya ang isang pamilyar na yakap mula sa likuran. Ano ang iniisip ng mahal ko? Tanong ni Alex, ipinatong ang kanyang baba sa balikat ni Alena. Umiti si Alena at sumandal sa kanya. Tumingin siya sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at sa buhay na binuo nila mula sa mga durog na piraso ng nakaraan. Iniisip ko lang, sagot niya, na ang pinakamasarap na putahe sa mundo ay hindi naluluto sa pinakamamahaling kusina. Humarap siya kay Alex at hinaplos ang pisngi nito. Naluluto ito sa puso. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni na Alena at Pangulong Alex. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.
Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama niyo akong kinilig, nasaktan, at umasa para kina Alena at Alex. Ang kanilang paglalakbay ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa estado sa buhay. Ito ay tungkol sa pagkilala sa halaga ng isang tao, ang kanyang puso, prinsipyo, at kabutihan. Isa rin itong kwento ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Nagaano man kadilim ang pagsubok, laging may liwanag na naghihintay sa dulo. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot sa kwentong ito? Mangyaring iwanan niyo ang inyong mga komento sa ibaba. Inaasahan ko ang pagbabasa sa bawat isa. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Paalam.